Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Ayaw makulong, Franz Castro nakiusap na baliktarin ang hatol. Sa gitna ng banta ng pagkakakulong, nakiusap sa korte ang kampo ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na baliktarin ang hatol laban sa kanya matapos maghain ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Ito ay kasunod ng desisyon ng Court of Appeals na pinagtibay ang hatol na guilty laban kina Castro at dating bayan muna representative sa Toro Ocampo, at ang parusang 4 hanggang 6 na taon na pagkakakulong dahil sa paglabag ng RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa kanilang motion, hiniling ng depensa na muling suriin ang batayan ng hatol at ibalikwas ang desisyon ng Court of Appeals. Nag-ugat ang kaso sa Solidarity Mission noong 2018 sa Talaingod, Davao del Norte, kung saan inakusahan sina Castro at Ocampo kasama ang 17 iba pa na umano'y humawak ng 14 na minor de edad na walang wastong pahintulot ng mga magulang o autoridad ayon sa naging pagtingin ng hukuman. Giit ng depensa, may mga konteksto at ebidensyang dapat muling timbangin ng korte at nararapat umanong baliktarin ang hatol upang maiwasan ang pagkakakulong batay sa kanilang interpretasyon ng batas at pangyayari. Okay, within due process yan, yung mag-file ng motion for reconsideration. Kaya lang, opinion ko lang ito suntok sa buwan na itong motion for reconsideration na ito. Kasi sa Court of Appeals, paliwanag ito ni Attorney Vista. Ang tinitignan lang ng Court of Appeals is yung hindi ba ang Regional Trial Court hindi ba hindi ba niya inabuso ang kanyang kapangyarihan? Yan ang tinitignan Yung pagdating sa mga ebidensya, wala na yan. Kaya the fact na pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng lower court, ibig sabihin, hindi lumabag sa kapangyarihan ang lower court. Kaya, kung wala naman silang ipresenta na karagdagang ebidensya o arguments, sabihin lang i-review, wala na ito. Talagang suntok sa buwan na baliktarin pa ng Court of Appeals ang kanyang desisyon. Ang nakikita ko dito, ang tanging magagawa ng kampo ni dating Congresswoman Castro ay iakyat na ang kaso sa Supreme Court. Dahil ang alam ko, pwede pa nilang iakyat. Pagkatapos na ibasura, granting lang granting na ibasura ng Court of Appeals ang kanilang motion for reconsideration. Ayun, pwede pa nilang iakyat ito sa Supreme Court. And yun it will take time. Ganyan talaga ang ating justice system Medyo mabagal, kaya lang gumagana. Mas okay na lang kaysa yung walang-wala. Kaya again,
malala ko ang ating Tatay Digong, malapit na siyang mag-isang taon dun eh. Oh. Ito, gumagana ang ating hustisya. Bakit ang Marcos Jr. administration para bang inangkin niya na failed republic ang Pilipinas? Di fact na isinorender niya ang dating presidente sa isang complementary court. Talagang hindi yan makakalimutan ng nakakaraming Pilipino at kasabihan nga, Merisi Gaba. Ano yung Merisi Gaba? O, tingnan nyo ang nangyari. Bulusok na ang kanyang ratings. Recorded na in history. Siya na yung presidenteng may pinakamababa na trust and performance rating. Midterm pa lang ito, negative na. Mas mababa pa siya kaysa kay Pangulong JMA noon. So, ito ngayon, si BP Sara, 'di ba? Itong mga makakaliwa, makabayan black, palagi nilang binabati ko sa mga Duterte. I'm sure ngayon maligaya ang kampo ng mga Duterte, maligaya ang kampo ng mga talaingod tribal people sa desisyong ito ng korte, and it's just a matter of time. Believe ako dito sa mga Duterte dahil talagang anti-leftist talaga sila. Yung sinimulan ni Tatay Digong na NTF-ELCAC, isa sa napaka-epektibong programa para itong mga makakaliwa, once and for all matapos na ang panggugulo nila sa ating lipunan. And in fairness sa administrasyong Marcos, itinutuloy nila. Talaga sa pag-ikot-ikot ko sa mga kabundukan sa Mindanao, halos wala na talagang influence ang mga makakaliwang grupo doon. Nandyan na lang sila sa mga syudad. Kaya sa Kongreso may mga makabayan black, may mga akbayan, nandyan na lang sila. At least hindi na sila nakakapanggulo sa ating mga kanayunan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang gihatag namo nga yero. Kung ikarga lang og motor. Abot na gyud ang yero. Abaka lang gyud ang gipang bugkos. Karon dalo na pod ni Kuya sa yang payag sa tabok. So baklay pag yun, layo-layo pa. So dito pagid sa tabok ang payag ni Kuya. So tabok pagid sa sapa. Karon awat na gyud si Kuya sa payag. So mo na ni ang payag ni Kuya nga kuanan karon atupan karon. Giapid-apid na ang mga trapal. Makita gyud nato og silipin og trapal lang. Naanay mga tubig nga na kuan sa trapal na butang tungod sa ulan. Maupod ni ang itsura sa ilang sulod sa ilang gipuy-an. So trapal lang gid in town. So mag-atop na gyud. Sinabot.
O karon humanag gyud sa pag-atop og maayo na gyud nga tan-awon kay di na pa sa pareha sa ganina nga mga trapalang og silupin. Makita gyud nato nga dili na gyud sila maulanan. Salamat kay sa Ginoo nga sa naghatag og sin nga di na gid maulanan. Oo. So pila gyud nanay ka tuig na nga nagantos mo aning gaulanan lang trapalang inyong atop? Murag mga dugi-dugi na ni. Mga tulo duha ba? Katuig, Katuig. duha ka tuig. So salamat kay nanay. Oo.